Welcome to Donmar TV News Channel. Unang-una, congratulations to BBM at Inday Sara na nanalo talaga sila. Unofficial counting pa pero alam kong mananalo na sila. Ang malaki ng lamang nilang dalawa na sa kay Kiko at Leni Robredo. Pero guys, mag-comment react tayo dito sa ating balita ngayon. Grabe guys. Ito. ABS-CBN naglabas ng balita, yung COMELEC, no? Ito'y tungkol sa ibinasura ng COMELEC yung kay Bongbong Marcos. Itatalakay natin ito. At itong pangalawa, itong unofficial muna. Pero as of 9:32 AM, ito na yung mga resulta sa President, sa Vice President. Ito yung mga results din. No, itatalakay natin yan. At itong senators, ito yung mga counting, hindi pa lahat, no? Hindi pa ito final, pero at least ito na yung mga 12 na nakapasok sa senators. At ito ang ating mag-comment react tayo dito. Yung mga supporters ni Leni Robredo nagrarally, nagpro-protesta sa in front sa COMELEC. Hindi nila matanggap ang pagkatalo nila. So, ayan guys, bago natin yan itatalakay lahat, mag-like and share this video para kakalat ito sa mga BBM supporters. Like and share na ninyo guys. Like and share. Okay, tapos na. And subscribe to my channel Donmar TV and hit the notification bell para updated kayo pag maglabas ako ng mga latest video about BBM and tungkol dito ngayon sa election. Okay? Tapos na? Okay. Ito nga guys. Ito, nakuha ko ito sa Facebook. Balita ito ng ABS-CBN. Just in, ibinasura na ng COMELEC NBank ang 3 disqualification cases laban kay Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay. Yan ang balita ngayon. After the election, gumawa na sila ng final judgment at ibinasura itong 3 kaso ni BBM. So, it's a good news. Okay? So, klarong-klaro guys. Ang comment reaction ko dito, alam kong lalong magagalit itong mga kakamping sa balita na ito. Dahil ang layo pa ng lamang ni BBM kay Leni Robredo at ang layo rin ng lamang ni Inday Sara Duterte kay Kiko Pangilinan, tapos may balita pang ganitong ibinasura ng COMELEC ang 3 disqualification cases. Kasi kahapon usak-usapan na pag mananalo raw itong si BBM, pwede raw na ma-disqualified si BBM, pero hindi. Okay? So it's clearly pinalita na yung 3 disqualification cases na inireklamo ng mga kakamping ay ibinasura ng COMELEC. So, ayan, wala na tayong magagawa. For more info about this, you can always go to Facebook and read all the formal written about the disqualification cases ni BBM na ibinasura ng COMELEC. So ayun ha, klarong-klaro na yan guys. At itong as of 9:32 AM kanina, si Marcos ay nangunguna at tumaas ito. Naging 30,643,024 ang kanyang boto. Kay Leni Robredo, 14,620,035 ang kay Leni Robredo. Okay? Yan. At pangatlo itong si Manny Pacquiao, 3,548,642. Mayor Isko Moreno ang naging mayabang na laging inaaway si BBM, 1,862,760
at ang si Ping Lacson 873,477. At yung mga kulelat from 6, 7, 8, 9, 10, hindi ko na lang itatalakay ito. Okay? So yan ang result na at as of 9:32 AM. Okay? Dito naman tayo sa Vice President. Siyempre, ang nangunguna from 9:32 AM, this is from 9:32 AM, Mayor Inday Sara got 31,028,555. Pumapangalawa itong si Kiko Pangilinan na hindi na nadala sa iyak-iyak. 9,106,600. Okay. From third place, Tito Soto 8,105,472. Doc Willie Ong na sana nagsenador na lang ito 1,822,527, but I hope she gets the cabinet slot from BBM, no? BBM's administration kasi magaling ito eh. Lito Atienza na lagi ring inaaway itong si Bongbong Marcos got 262,548. Ayan, nakarma tuloy. At yung 6, 7, 8 na ranking, ayoko nang itatalakay ito because mang layo-layo na nila. Okay? So, itong pangatlo nating pag-uusapan ay ang ating mga senador na si Robin Padilla got 25,990,252. Okay, siya ang nangunguna guys na lahat hindi nag-expect kay Robin Padilla. Explain natin yan bakit nag-number 1. Ang pangalawa is si Loren Legarda, 23,652,839. Pangatlo si Tulfo, 22,863,755. Pang-apat si Win Gatchalian, 20,107,015. Pang-lima, Chis Escudero, 19,791,994. Pang-anim, si Villar Mark, 18,926,227. Pang-pito, si Alan Peter Cayetano, 18,817,660. Pang-walo, si Mig Zubiri, 18,314,714. Pang-9, si Villanueva, Joel Villanueva, 18,078,249. Pang-10 na place is si GV Ejercito, 15,483,765. And pang 11th place itong bakit nakapasok pa itong si Risa Hontiveros, 15,095,630. At itong si Estrada Jinggoy, 14,760,927. Marami kasing kumakalat ngayon tungkol kay Robin Padilla na hindi raw deserve ni Robin Padilla na magiging number 1 slot sa senator. Ang comment reaction ko dyan ay if you will dig deeper about Robin Padilla, marami siyang nagawa, no? Marami siyang nagawa na hindi siya connected sa government pero ang dami niyang nagawa. Yung iba dyan connected sa government pero mas marami pang nagawa si Robin Padilla. Okay? Nagrereklamo pero yung taong bayan pinili si Robin Padilla. Yan nga ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy sa SMNI interview with Robin Padilla na nagkatotoo lahat yung mga sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy na itong si Robin Padilla ay mamayagpag, siya ay mananalo at maraming boboto sa kanya dahil may puso si Robin Padilla sa mga Pilipino. Hindi yan sa bright, hindi yan sa degree na mga marami kang nakuhang mga degree, mga awards, or ano ba yung mga sinasabi nyo tungkol sa edukasyon. Hindi yan. Marami nang naging presidente o senador na magaling yung track record pero walang mabuting nagawa dito sa Pilipinas.
I would rather choose Ruben Padilla na artista pero malaki ang mahal niya sa bayan. Maraming nagawa. Naging isa doon is yung peace talks na siya yung inassign from peace talks from the CPP, NPA onto the government. At marami pang iba siyang nagawa na ipinaglaban niya, especially yung mga Muslim. Okay? Many to mention. I will be posting another video about Ruben Padilla para malaman ninyo yung mga nang bash kay Ruben Padilla. Ito namang si Loren Legarda, talagang deserve itong maging second place. Itong si Tulfo na laging number 1 sa survey, no, pero ngayon pumapangatlo. The reason why bakit pangatlo lang itong si Idol Rafi Tulfo, kasi if matatandaan natin, merong time na kino-question niya ang kanyang kapasidad nung parang tinitira niya ang mga Duterte supporters kasi ipinagmayabang na yung subscriber niya sa YouTube. Okay? Nagalit yung mga DDS doon. Kaya medyo na apektado yung kanyang number of votes. Okay? But I hope Rafi Tulfo will learn his lesson about this. Okay? Sana nag-number 1 itong si Tulfo, pero pasok pa naman. Okay? Win Gatchalian, okay lang. Cheese Escudero, hindi ko to choice si Cheese Escudero, pero nakapasok rin. I will respect the Filipino majority bakit ibinoto nila si Cheese Escudero. Pero para sa akin, naging safe itong si Cheese Escudero eh. Okay? Parang nabalimbingan ako sa kanya dahil pupunta sa kabila, punta naman dito sa kay BBM, parang wala siya pinapanigan, pero at the end of the day, he gets what he gets na talagang neutral siya siguro. Okay? Itong si Hontiveros, bakit ito nakapasok? Ewan ko ba kung bakit napasaway ito sa Senado eh. Para sa akin ha, opinion ko lang yan. I don't like her na nakapasok. No? Pero wala na tayong magagawa. Majority wins. Taong bayan. So, Hontiveros Risa, nasa 11th place siya. Okay? So, ayan. Marami ring nagbabash bakit ito nakapasok si Jinggoy Estrada. Wala na tayong magagawa dyan. Okay? Nadadala ito sa unit team. Kasi ang lakas ni BBM. Okay? Yung bakit si Jinggoy, no, sabi niyo magnanakaw ito, na palabas na itong si Jinggoy Estrada dahil walang concrete na evidence kaya napalabas ito. Okay? Yung kanilang kaso ni Bong Revilla doon sa tungkol dyan sa graph. Well, as far as I know, hindi ito makalabas pag if meron talagang ebidensya. Pero wala silang makitang ebidensya na itong si Jinggoy Estrada ay meron talagang kasalanan o sinasabi nilang magnanakaw raw. Okay? So, nag-follow lang tayo sa court. No, meron tayong batas, mag-follow lang tayo. So, itong si Jinggoy ay nakalabas. Okay? But so much on that we will discuss. Pero for now, i-summarize ko muna lahat ito. Okay? Because this is an update. At dito naman tayo sa GMA News. Kasalukuyang nagsagawa ng protesta ang iba't ibang grupo ng COMELEC headquarters. Kabilang ang sektor ng kabataan at manggagawa. Halos naman lahat ng supporters ni Leni Robredo ay mga kabataan, no? From UP, no? Sa akin lang kasi itong mga supporters ni Leni Robredo, maka-bookish kasi ito eh. Laging book ang kanilang binabasehan. Hindi nila alam na ang mga taong bayan ay namulat na sa katotohanan sa mga ginawa ng mga dilawan. Yung pag-take over ni Cory Aquino, bumagsak ang Pilipinas. Nung nag-take over si Noynoy Aquino, bumagsak pa rin ang Pilipinas. Ang maraming krimen, ang cases ng crime at saka yung drugs tumaas. Okay? Panahon ni Duterte, naging peaceful ang ating streets.
with Pangulo Duterte's administration. Maraming nagawa, build, tsaka yung kapulisan natin nag-improve. Marami pang iba kung hindi ko na lahat i-share sa inyo kasi ang dami. Kaya namulat na ang mga mata ng mga tao na ayaw na namin sa dilawan, pinklawan o kakamping mayan. Hindi na kami mauuto dyan. At ito, nagrarally pa kayo. BBM and Inday Sara got almost 30 million. Ang dami niyan. 30 million votes. Tinututulan nila ang pangunguna ni Presidential Candidate Bongbong Marcos sa partial at unofficial result ng election 2022 sa pagkapangulo. Nagpoprotesta daw sila kasi iwan ko sa kanila baka para sa kanila dinadaya kasi umabot ng 30 million. Klarong-klaro naman eh. Hindi kasi kayo naniniwala sa survey noon. Pinagbabasihan nyo yung Google Trends. Nasaan ba ang utak nyo kung bright talaga kayo, di ba? So, para sa mga balitang kaugnay sa eleksyon, okay, sa GMA na yan. So, mag-comment react tayo dito, okay? Alam nyo, sa akin lang, kayong mga kakamping, learn to accept defeat, okay? Natalo na kayo. Nagsisigaw pa kayo dyan, mas lalo kayong alunan, tingnan. Okay, yan lang ang ma-advise ko. Alunan talaga kayo. No? A person or people who do not accept defeat, talagang matatawag na loser talaga. Okay? Bagay lang talaga kayo kay Leni Robredo. Ayaw mag-accept ng defeat. Okay? Mismo yung leader nyo, hindi nag-accept ng talo siya. May paririnig pa rin. So, yan ang napala nyo. Kasi, puro kasi kayo paninira. Wala na kayong magawa. So, ito yung result. Nagsalita na ang taong bayan. Okay? Nanalo na si BBM. Okay? Yan lang. I hope all of you kakampings, dilawan, ano ba yung mga LP, reklamo, mga Gabriela, ganun. Hope you learn your lesson. Paninira kasi kayo sa gobyerno lagi eh. Okay? So, hanggang dito na lang itong video na ito. See you in my next video. Gagawa ako ulit ng update. Mag-like and share this video para kakalat ito sa mga BBM supporters at sa friends and families natin. Guys, subscribe to my channel, Donmar TV, and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest balita tungkol dito sa election. Okay? So, hanggang dito na lang itong video na ito. Mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day. God bless everyone. Congratulations, BBM and Inday Sara.